May isang eroplano na lilipad sana mula New York papuntang South Korea. Paalis na sana, pero biglang hindi ito lumipad. Sa loob ng first class, may naririnig na sigawan. May isang babae roon, ang pangalan niya Heather Cho. Anak siya ng chairman ng Korean Air, ang may-ari ng eroplanong sinasakyan niya. Pagkaupo niya, inabutan siya ng isang bag ng macadamia nuts. Nainsulto siya. Bakit nasa bag? Bakit hindi naka-plate to? Galit na galit siya. Pinaluhod niya ang chief flight attendant at inutusang humingi ng tawag sa harap ng lahat. Pero hindi pa rin siya nakontento doon. Hinahinto niya ang eroplano. Pinabalik ito sa gate at kinik out ang flight attendant. Iniwan siya sa New York. Dahil lang ito sa isang bag ng mani. Parang eksena sa pelikula, no? But this is a real life story. At hindi lang siya ang may ganitong kapangyarihan. Ang South Korea kasi, yung ekonomiya niya ay kinukontrol lang ng 5 pamilya. Ang 5 grupong ito ay bumubuo na sa halos 50% ng GDP ng bansa. Ang tawag sa mga Koreanong ito, chaebols. Ibig sabihin, napakalaki ng impluensya nila at kakabit ng kanilang power ang nakakagulat ng mga pang-aabuso. Paano ito nangyari? At paanong ang mga chaebols ang maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng South Korea? Its on-board outburst had been served. They've long been seen as untouchable. The power of South Korea's Pagkatapos ng Korean War, wasak na wasak ang South Korea. Kaya ang gobyerno nila noon nag-isip ng plano. Ang naisip nila, gumawa tayo ng sarili nating mga kumpanya para hindi na tayo umasa sa ibang bansa. Diyan nagsimulang lumaki ang kumpanyang tulad ng Samsung. Pero mas lalo silang lumaki nang magkaroon ng military coup at maupo si General Park Chung-hee. At ang general na ito, malaki ang plano niya. Gusto niyang pabilisin ang pagyaman ng South Korea. Alam mo bang ginawa niya? Pinili niya ang ilang malalaking kumpanya, which is ang tinatawag na chaebols, at doon niya ibinuhos ang pera at suporta ng gobyerno. At sa simula, gumana ito. Lumobo ang exports. Tumaas ang kita ng bawat tao. Mula sa sobrang hirap, naging industrial powerhouse ang South Korea. Pero may kapalit. Dahil nga sa pagbuhos ng gobyerno ng pera at suporta nila sa mga chaebols, sobrang lumaki ito na naging untouchables na sila. Sunod-sunod ang mga naging scandals ng mga chaebols. Samsung, SK, Hyundai, Hanwha, Lotte, karamihan may kaso ng bribery, tax evasion o corruption. Pero sa halos lahat ng kaso, nadidismiss ang charges. At the end, hindi lang ito simpleng corruption. Ito ay kwento ng sobrang kapangyarihan na naipon sa kamay ng iilang pamilya. Hindi lang nila hawak ang malalaking negosyo. Malaki rin ang impluensya nila sa buong ekonomiya ng bansa. Alam mo kasi kamagkano, kapag ang isang sistema sobrang lumaki at tumagal, nagiging untouchable ito. Ganito yung nangyari sa chaebols ng South Korea. Kapag may politiko na gustong mag-reform, pwedeng masira ang career niya. Kapag may law firm na gustong magsampa ng kaso sa kanila, mawawala ang pinakamalaking kliyente nila. In short, pag may magtangkang buwagin ang sistema ng chaebols, matatakot ang mga tao dahil baka bumagsak ang ekonomiya. Sounds familiar, no? Dito kasi sa atin sa Pilipinas, hindi man chaebols ang tawag, pero may mga political dynasties tayo. Iilang pamilya rin ang paulit-ulit na nasa kapangyarihan. Kontrolado ang local governments. May impluensya sa negosyo at madalas umiikot lang sa kanila ang posisyon. Kapag sobrang tagal mo na kasi sa power, nagiging normal ang kontrol at pang-aabuso. Sa South Korea, negosyo ang hawak ng iilang pamilya. Dito sa Pilipinas, politika. Magkaiba man ng anyo, pero pareho ang pattern. Konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang mga tao. At kapag ang power ay naipon lang sa iilang apelyido, matakot ka na. Kung gusto mo pa na magito pang awareness contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.